Kat Mercado, Sales Admin Officer of Balagtas Branch, and I've been with Eternal Gardens for almost 16 years. I'm Susan E. Sanggalang, Assistant Branch Accountant of Lipa Eternal Gardens, going to 29 years on August 15, 2026. Ako po si Randy Fernandez, isang janitor messenger. 25 years po ako sa Eternal Garden. Ako po si Emelda Omingita, Assistant Legal Officer, at pagka 37 years na po ako sa Eternal Gardens. Good afternoon, I'm Alexander Atienza, Senior Manager for Business Development, and 30 years na ako sa company. I'm Mr. Arlene de los Reyes, the Senior Branch Manager of Eternal Gardens Concepcion. I've been with the company for 35 years. So, nag-work na din ako as shift manager ng isang restaurant. And then, nag-call center din ako before ako nag-Eternal Gardens. Sa pinanggalingan ko kasi, secretary na ako dati. Kaya, ganun din yung naging position ko nung nag-umpisa ako dito sa Eternal. During that time, I am the accounting clerk of Petron gasoline station. I worked at Petron for 9 years. So, Eternal Gardens is my second job. Ay, nag-ukay pa ako 1997. Extra pa lang nun. Tapos year 2000, ginawa pa ako ng Eternal Garden, maging regular. Nakikita ko na taga-opisina na masipag po ako, kaya natipuan po akong kuhanin ng Eternal Garden. Literally, first job ko to. First job and siguro last job ko na rin. Yung reaction talaga nila, nung una, is talagang takang-taka talaga sila. May trabaho ba dyan? Pag estudyante ka, definitely hindi mo i-expect na magtatrabaho sa libingan, di ba? Ako sa mga bangko, sa mga auditing firm. Pag may nagtatanong sa akin, saan ka nagtatrabaho? Nung una ha, anong company? ALC? Parang hindi ko siya talaga bumabanggit na Eternal Gardens. Sabi nga nila, ano ginagawa mo doon? Di ba libingan yun? Hindi to simpleng libingan lang ng mga patay. Kung kayo lang ako ay makaka-experience kung ano yung trabaho namin, masasabi nyo na, masaya pala dito. Dito kasi iba't ibang klaseng tao yung makakaharap mo. Yun yung masaya dun eh. Hindi boring. Tunay naman libingan, pero siya ay kilalang libingan. Meron siyang opisina, meron siyang admin, may marketing, may accounting. Sa accounting department ako. Sa akin kasi hindi ako nahihiya kasi sa ngayon kasi necessity na siya. Hindi, sabi ko sa kanila, ba't sila naiiya? Trabaho yan. Kaya nagtatrabaho tayo para sa mga pamilya natin. Na-enjoy po ako sa aking trabaho. Napapakain ko yung mga anak ko. Nalalagaan ko yung aking trabaho ko sa opisina. Ang ano ko lang doon, hindi ko siya kinakaya o tinatago. Nagustuhan, actually minahal ko siya. Hindi nila alam na sa likod nung sementeryo yun, sa likod ng tahimik na lugar na yon is maingay, makulay, at masaya. Wala akong experience sa corporate work. Noong una, ang dami kong mali. Ang haba ng pasensya nila sa akin. Yung mga boss ko, supervisor ko, si Ate Alma, supervisor ko yan. Ang haba ng pasensya na sa akin. Palagi niya akong pinupush na, kaya mo yan, ganyan. Okay lang yan. Actually, nung pumasok ako dito, undergrad ako. Noon nagpa-adjust ako ng nung time. Tinityaga ko yung two subjects per semester, one subject per semester. Kaya ako nakagraduate. Kasi noon dati, nung buhay ng asawa ko, ako ay uwian. 2 hours to 2.5 sa Agoncillo, oo. Nihatid ako sa bus terminal. Sasabihin ko doon sa, kanina po nakaalis ang bus. Sabi niya, hindi ma'am, yun nakaalis. Alam mo ba, hinahabol namin nyo, mag-asawa. Dahil sa layo, Ineng, ang layo ng biyahe ko. Diba, parang, syempre, kasi kung ikaw sa iba, hindi na ako mag-work. Ang hirap-hirap naman na rin. Hindi sa akin. Kasi, parang enjoy nga, Ineng. Pag ikaw ay happy sa work mo, kahit pa anong hirap, kahit anong pagod mo, yung aking pakiramdam bagay, yung puso ko nandito na. And siyempre, maswerte din naman ako dahil binigyan naman ako ng pagkakataon na maging handle itong position ito. I started ng pagiging branch manager sa Lipa. Medyo maraming branches akong napuntahan. So, galing din ako ng Cabanatuan City for 16 months.
Then tumulong din ako sa Cagayan de Oro for almost a month. Then balik ulit ako ng Lipa. Pagkagaling ng Lipa, punta ako ng Balagtas, then now here at Concepcion. Although medyo nakakatakot nung primero because sabi ko nga, this is the first company of Memorial Park in Batangas City. Sabi ko, I will try. Ito ay napakalaking napakaparangalan para sa akin at para sa branch. So 5 beses kami naging BEA. Alam natin na yung pagiging branch of the year, hindi naman ganun kadali. So it's a very, very, very great accomplishment para sa akin at para sa akin kasamahang lahat ng employee ng Eternal Gardens. Mahirap, pero masaya. Challenging kasi siyempre sa una, parang paano kayo ibibenta ang lote, mga patay. Lalo na nung time na pumasok ako, hindi pa open-minded ang karamihan. So, thank God na lang talaga, magagaling ang agents ng Batangas. Doon ko talaga lagi binibigay yung credit sa kanila. Hindi sasabihin, uy, ang galing mo naman, bakit lagi kayo yung kota? Hindi, magaling talaga mga lulay ko. Totoo naman yun magaling talaga sila. Kapag sinabi nila na ibenta sila, i-deliver talaga nila yun. Kung ano yung commitment nila, ibibigay nila sa'yo yun. And masaya naman kausap kasi ang mga lulays. Parang ituturing ka kasi nilang anak, pamangkin, parang gayon. Kaya nga ang tawag ko sa kanila ay tita, parang gano'n. Hindi yung Mr. or Sir or Ma'am, hindi gano'n. Tiya. And masaya. Kasi ang dami nating activities. Madami tayong mga seminars na talaga namang mag-boost ng confidence mo, mag-ano ng personality mo. Marami akong natutunan. Ang makisama, naiiba-iba ang trabaho, nadadagdagan din ng iyong kaalaman, saka nagiging advance kasi nataas din yung ginagawa nila sa ating system. Ang dami na tinuro sa akin ng Eternal eh. Kasi pag nasa Eternal ka, marami akong natutunan from scratch. Lahat, no? Accounting, treasury, lahat ng accounting na nadaanan ko. Madami din tayong incentives, di ba? Katulad sa amin, na-experience namin ng Asian Tour na libre. Yes, nakasama na ako ilang beses. O, di ba, Korea. Kaya masaya siya kasi hindi lang puro trabaho May fun din tayong mga ginagawa. Marami tayong mga activities na masaya talaga. Kaya kung ako ang tatanungin, marami ako nakikita mga newly graduate. Sabi ko, mag-apply kayo sa Eternal Gardens. Sabi ko ganyan. Working at Eternal Gardens, masaya ako. Compensation-wise ay maayos at talagang binibigay nila yung nararapat sa employee. And pagdating sa mga promotions, talagang merong proper evaluation na binibigay ang company. Kung kailangan ma-promote ka, mapopromote ka. Marami naman yung nag-o-offer ng mga di ba? Marami naman Kaya lang, ang tanong ba sa iyo ay matatag ba yun? COVID, maraming company na nagsara. Marami. Tayo, anumang sakuna, hindi tayo nagsara ang Eternal. Uy, dati dito ng pandemic, dito akong tutulog. Parang 2 buwan. Kasi bawal nga makakontak-kontak ka sa mga tao, di ba? Siyempre sa katitira. Kasi cashier nga, wala akong kinatatakutan. Kasi ginagawa ko sa morning, pagising ko, jogging ako dyan. Dito, sa park. O, pag nakapag-jogging ka, di ka okay na, magluluto ako ng konti kasi may kalan din O, tapos pagkatapos na, maliligo ka na. O, di pag-i-in ka na, pasok ka na. Nasa office ka na. Di ba? Kasi love ko. Parang second home ko. Si Amba, dati nakakasabay ko pa siya sa elevator. Ang alam ko lang, ang tawag sa kanya dati, si Colonel. One time, may nakasabay ako sa elevator na lalaki. Boss namin, mas maganda pa suot kaysa sa kanya. Mga naka-Americana, naka-barong, naka-polo lang siya. As in, simple lang siya. Yung pala si Colonel Osiamba. Elevator natin, di ba, sa Dominga Building? Di ba maliit lang yon? Sa siksikan kami. So, gumagano-gano ako yun pala siya na yun. Tapos di ko matandaan kung si Sir Job or isang saong nagsabi sa akin na, uy, si Amba yan? Kasi parang nagsisiksik kasi. Sabi ko, ay ganun ba? Ay sorry po. Pero wala lang sa kanya yun. Parang kahit alam mo nasisiksik siya, parang wala. Umiti lang siya. Yun, di ba parang napaka-low profile. Napaka-humble kahit alam mo mataas siya.
Tapos yun nga, kinukwento nung pare doon sa Lemery. Meron kasi doong pare na siya ay merong na destino doon sa malapit sa Sandari. Nung siya daw ang nakatayo doong pare, inalam ni Amba kung sino ang nag-aano ng simbahan. Nagbigay siya doon para mapaganda. Hindi niya kinukwenta yung itutulong niya. Parang yun ang napaka-relief. Siguro kaya siya ay pinagpapala din. Siguro yung hindi ko makakalimutan. Noong may sakit siya noon eh. May bagyo, dumating siya. Kahit na may sakit siya, kasi may project kami sa sa Santa Rosa. Personally, siya pa rin ang nag-check. Fair siya sa lahat. Tsaka makatao siya. Maka-empleyado siya. Siya nagsasabi, si Mrs. Baichong, na ang sabi niya daw noong halimbawa, Disyembre, nag-uumpisa pa lang ang baysa, kakaunti pa ang kanilang benta, unahin ang sweldo ng tao. Love niya ang mga empleyado niya. Siyempre ang wish ko, another 50 years. Baka nga more pa. More brands. Masasabi ko, hopefully, ang Eternal Gardens ay madagdagan pa yung mga branches at makakuha pa ng mga branch manager na masipag, dedicated and loyal na tulad ko. Basta continue lang yung legacy. Ano yung sinimula ni Amba, to the act, at sa mga susunod pa na uupo. Sana idire-diretso nila yon. Natutuwa ako at umaasa na marami pang matulungan ang Eternal Gardens. Huwag nating sayangin yung inumpisahan ni Ambassador. Dire-diretso lang tayo.